Yung akin, pinapakiusap ko na ipagpatuloy at bilisan na yung pag-resolve nito. Total, sabi naman nila, kompleto na sila sa ebidensya, di ba? So, kung kompleto na sa ebidensya, ano pa ang pagtatagalin dito? Mas mabuti, tapusin na natin. By saying tapusin na natin at bilisan na natin, Kong Toby, ang ibig mo bang sabihin ay dalhin na sa plenaryo at pagbotohan na kung meron bang 1/3 para may transmit sa Senado? Yes, yun ang ibig ko sabihin. Ilabas na yung committee report, then pagbotohan na. Then pagkatapos ito, wala na, tapos na. Huwag na natin pag-usapan to. Mag-concentrate na tayo doon sa fuel crisis. Sa tingin mo, ano dahilan, Kong Toby, bakit pinapatagal nila at bakit parang takot na takot pa silang pagbotohan ito ngayon? Hindi ko alam kasi sila rin naman nagsabi na kompleto at malakas yung ebidensya. Kung kompleto at malakas ang ebidensya, di ba dapat ilabas na? Ito yung mga ebidensya, labas na, tapos pagbotohan na natin. Tapos. Kung may mga usap-usapan na yung iba raw nag-aantay lang ng budget o pondo. Susugan ko lang po yan kung yung tanong ni Marlon, because you said on the alleged bribery to back up the Duterte impeachment, ang suhol po ay nangyari nung nakaraang taon or nakaraang Congress. Correct. Through insertions. And then ganito. Okay. Ang natandaan nyo, di ba nagkagulo-gulo yung BICAM noon, di ba? Balikan natin. Yes. Ang ginawa ni Presidente Marcos noon, lahat ng insertions ay hinold, pina-FLR, hindi pina-release. Ang sabi ko noon, una-una nagsabi, na ang duda ko, kaya pinagbotohan yun ng February 5, is para gamitin na pang-bargain na i-release yung FLR. Okay? So, paano ko napatunayan tama ako? March 25, 2025, nag-request sa akin ng meeting si JJ Suarez. Sabi niya, papaano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko ba? Kung may namuhunan na dyan, problema yan ng namuhunan. Sabi niya, papaano yan? Na promisa na namin yan sa mga bumoto sa impeachment. Kanina kong sinalubong ni PBBM yung mga na-repatriate nating kababayan sa Villamor Air Base. I don't know kung napanood mo na ito kanina, and as we speak, alam ko kung as we speak, viral ito dahil kitang-kita yung pananamlay at kitang-kita yung walang sigla na makita nila ang isang presidente ng Pilipinas. Sa tingin mo, anong pinanggagalingan nito? Bakit maraming mga OFW ngayon ang matindi ang hinanakit sa gobyernong Marcos? Hindi ko masagot yan. Pasensya na, Marlon, hindi ko nakita yung video. Tignan ko mamaya. Mahirap naman ako mag-comment ng based on sa description kesa doon sa nakita ko sa video. Pasensya. Idagdag ko, Kong, kanina, no? Parang hindi namin nakikita na may isang unified effort, no, ang executive at legislative, no. Iba yung mga bills nyo, iba kay Kong Erice, no. Meron pa bang silbi yung Presidential Legislative Liaison Office na siyang trabaho niya po ay mag-coordinate sa lawmaking body with the executive's wishes at para ma-plansya ang anumang uring legislation ang gustong gawin ng executive? Yes. May ano 'yon. May silbi 'yon. Dapat talaga pinaplansya po nila yung mga ano. Pero kakaledak lang 'di ba? Kakatapos lang ng LEDAC So, doon sa huling in-announce ng LEDAC, kasama na naman yung ICA-IC bill, 'di ba? So dapat pinasa na lang namin 'yon, 'di ba? Kung Toby, ang sinasabi niyo po sana kanina magkaroon ng special session para kasi the way po na nilatag ninyo na meron kayong bills, may iba, I'm very sure na yung iba din, no, meron din mga bills na pending diyan at sana magpatawag ng special session si PBBM. Pero sa March 25 po, ang House Justice Committee ay merong session may hearing ng committee level para po sa impeachment ni VP Sara. Bakit hindi po ito magawa na maging special session din para sa mga bills na pending pa?
Hindi, kasi magkaiba yun eh. Yun, tama ka. Kung gustong talakayin sa committee level yung proposed bill ko, may kapangyarihan yung House na bigyan ng authority yung mga committee na magpatuloy ng committee hearings. Okay, committee hearings lang. Pero kung kami magple-plenaryo, ang may kapangyarihan lang tumawag ng special session pag kami ay naka-break para magtalakay sa plenaryo ay ang presidente. Pero tama ka, Pam. Kasi ang first step naman dyan is committee. Di ba? O pwedeng talakayin itong sa committee. Ngayon, yung sinasabi mo doon sa Committee on Justice, kasama naman ako doon sa panukalan na ipagpatuloy na yan para tapusin na kaagad. Ang magkakaiba lang is yung final nila Speaker Bogie D, ni Minority Leader Libanan at ni Majority Leader Marcos is binigyan lang sila ng kapangyarihan na ipagpatuloy. Yung akin, pinapakiusap ko na ipagpatuloy at bilisan na yung pag-resolve nito. Total, sabi naman nila, kompleto na sila sa ebidensya, di ba? So, kung kompleto na sa ebidensya, ano pang pagtatagalin dito? Mas mabuti, tapusin na natin. By saying tapusin na natin at bilisan na natin, Kong Toby, ang ibig mo bang sabihin ay dalhin na sa plenaryo at pagbotohan na kung meron bang 1/3 para may transmit sa Senado? Yes, yun ang ibig ko sabihin. Ilabas na yung committee report, then pagbotohan na. Then pagkatapos ito, wala na, tapos na. Huwag na natin pag-usapan to, mag-concentrate na tayo doon sa fuel crisis. Sa tingin mo, ano dahilan, Kong Toby, bakit pinapatagal nila at bakit parang takot na takot pa silang pagbotohan ito ngayon? Hindi ko alam kasi sila rin naman nagsabi na kompleto at malakas yung ebidensya. Kung kompleto at malakas ang ebidensya, di ba dapat ilabas na, ito yung mga ebidensya, labas na, tapos pagbotohan na natin, tapos. Kung may mga usap-usapan na yung iba raw nag-aantay lang ng budget o pondo. Susugan ko lang po yan kung yung tanong ni Marlon, because you said on the alleged bribery to back up the Duterte impeachment, ang suhol po ay nangyari nung nakaraang taon or nakaraang Congress. Correct. Through insertions. And then ganito. Okay. Ang natandaan nyo, last day namin February 5, 2025, di ba? Hindi ako bumoto nun. At sabi ko, illogical. Anong problema kung pagbotohan natin yan pagbalik after the break? Pero pinilit nila na February 5, 2025 pagbotohan nyo. Okay. Kung matatandaan natin, di ba nagkagulo-gulo yung BICAM noon, di ba? Balikan natin. Yes. Ang ginawa ni Presidente Marcos noon, lahat ng insertions ay hinold, pina-FLR, hindi pina-release. Ang sabi ko noon, una nagsabi, na ang duda ko, kaya pinagbotohan yun ng February 5, is para gamitin na pang-bargain na i-release yung FLR. Okay? So, paano ko napatunayan tama ako? March 25, 2025, nag-request sa akin ng meeting si JJ Suarez. Sabi niya, papaano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko ba? Kung may namuhunan na dyan, problema yan ng namuhunan. Sabi niya, papaano yan na promisa na namin yan sa mga bumoto sa impeachment. Okay? So sabi ko, hindi ko alam kung pinumisa niya yan. So ginawa ko, tinanong ko si BBM, sabi ko, pinumisa daw nila yan sa mga bumoto sa impeachment. Ang sagot niya sa akin, walang usapang ganyan. Okay? So, yun ang nagpapatunay na yung insertions ay binenta. Okay, ano nangyari pagkatapos nun? Noon, walang gusto maniwala sa akin. Okay? Di ba napatunayan naman doon sa mga hearings sa Senado na may insertion, may bentahan ng project. Ang nagbebenta ng project is si Saldico. Kahit si Saldi, inaamin niya yan. Sinabi lang niya, wala natirang pera sa kanya. So, hindi naman pwedeng hindi alam ito ni Martin Romualdez. So, yun, dinatanggi pa yan ni Congressman Asidre. Paano niya itatanggi yun? Umamin na yung mga involved, di ba? Ang din lang umaamin si
si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Pero lahat, DPWH, umamin. Saldico, umamin. Paano sasabihin na hindi totoo yun? Number one yan. Number two, sinabi ko na yung mga bumoto, nung sila'y nagpapaliwanag sa constituents nila, bakit sila bumoto, sa mga Facebook nila nag-post, nag-speech, sabi na, kasi kung hindi ako boboto, puputulan ako ng AX, AKAP, PAD, MAIP. Hindi ko naman inimbento yan di ba? Ibi, ikaw, may mga tiga Cebu na nagsabi niyan, di ba? Ibigan mo yan, Kong. Yung congressman namin. Hindi. Inimbento ko ba yon? Hindi ko Tama. naman inimbento. Ha? Tama ka. Tama ka nga. Hindi mo yan inimbento. Umamin sila. O, umamin sila. Ngayon sasabihin ni Congressman Asidre, hindi totoo. Sa ngayon kong sa ngayon kong sa panibagong impeachment na nakasalang kay VP Sara, may ganyan kaya ulit na kalakaran? Hindi, okay. O, doon sila na nagalit. Kasi tinanong sa akin ng kaibigan natin, Marlon, si Bernard Taguinod. Oh, si Barno. Ano tawag niyo? Si Barno, Kong. Si Barno. Bernard Taguinod ng Abante dati. Oh. Ano tawag mo? Barno, Kong. Barno. Bakit Barno. Bagno? Barno, Kong. Wala, ilang tawag na tropa Ano tanong ni Bernard, Kong? Sabi niya sa akin, since naka-FLR ngayon yung mga proyekto, pwede bang gamitin yan sa impeachment? So natural, ano ba sasagot ko? Sabi ko, Bernard, ang galing mo talaga magtanong. Di ba? Kung pwedeng gamitin, pwede. Kung gagamitin, hindi ko masagot ngayon, masasagot ko lang yan pagkatapos ng botohan. Kung pagkatapos ng botohan, ma-release yung doon sa mga bumoto at hindi ma-release yung doon sa hindi bumoto, di ginamit, ano naman ang sinabi kong hindi totoo doon? Which begs the next question, Kong Toby, no? Ito, kasi yung last impeachment, 215 signatories yun, no? Yun daw, parang 105 or 106 lang ang kailangan para ma-1/3 to transmit doon sa Senado. Ang tanong, meron pa ba silang sapat na numero para makuha yung 1/3? Ne, okay, ganito. Yung 1/3 lang talaga kailangan. So 106 yan out of 318. Dati naka 215 nung unang araw tapos may mga humabol pa, di ba? Kaya naka 285 yata noon eh. Makaka 106 ngayon? Hindi, pasensya na, hindi ako nagtatanong-tanong eh. Kasi hindi naman ako, I will not be swayed. Hindi naman ako masisway kung madaming pumayag, pipirma ako, kung konti, hindi ako pipirma. Hindi ako nagtatanong kasi hindi naman ako masisway ng ganun. Ako yung mga tinatanong ako kung anong boto ko. Sabi ko, ako lang simple lang eh, base lang ako sa ebidensya. Simple, wala na ako ibang konsiderasyon dito eh. Base lang ako sa ebidensya. Kung may ebidensya talaga, ano man magagawa natin? Di boboto tayo. Kung wala namang ebidensya, ano man rin magagawa natin? Ano rin magagawa ko? Hindi ako boboto. Pero kung Diba? sa gut feel nyo, may numero wala? 106. Pag 106, sa tingin ko, kaya naman nilang, opinion ko. Yung opinion mo na yon, Kong Toby, base ba yon sa numero ng lakas CMD ni Martin na nasa 128 ata sila doon sa mababang kapulungan? Yun, isa na yon kasi 100 na yung lakas di ba? So, konti na lang. Tingin ko lang. Kung Toby, yung numero po ba na yan, uusad even in the absence of maleta or bribe, because the perfect link that made the optic na transfer po yung impeachment ni VP Sara from Congress to Senate last time were the alleged bribes na binayad di umano sa mga bumoto. Kung ngayon po yung 106 na yan at wala na hong ilalabas na mga pera pa na pang-bribe dahil nga ho nagsalita ang mga Marines, yan po ba ay uusad na kahit walang padulas? Kasi kunyari, okay, ganito lang lagay natin. Papaano kung meron ka namang tinatago? Di ba? Susugal ka na kung ayaw mo maging accountable,
baka sumugal ka na doon sa 106 na yon, di ba? Pangalawa, kung wala pang big fish ngayon di ba? Tama. Tama. So, pwedeng gamitin din na carrot and stick yun Yung kakasuhan ka o hindi ka nilang kakasuhan, basta sumama ka lang dito sa 106, di ba? I mean, those are possibilities. Hindi ko sinasabing gagamitin, pero maging mulat naman tayo na pwedeng gamitin. So, posibleng pang hostage o pang blackmail. Yes, di ba? I mean, maging mulat naman tayo, maging makatotohanan, pwedeng gamitin, di ba? Hindi ko sinasabi gagamitin, sinasabi ko, pwede. Pero kung Toby, yung early declaration of VP Sara's intent na tumakbo bilang Pangulo, meron na ho bang political calculus na nag-iiba dyan at fina-factor in ba ng mga kongresista ang 2028 at ang kanilang political survival sa kanilang pagboto dyan sa impeachment kung matuloy man ang botohan dyan sa plenaryo? And given the statement po na nilabas alam mo, buti na tanong mo yan, EB, no? Kasi ang mga congressman, okay, including me, syempre gusto namin pati yung 2027 budget makapagdala ka pa rin doon sa distrito mo, di ba? So, okay. Hati-hatiin natin yung mga tingin ko sa aking mga kasamahan. No? Meron dyan na takot talaga sa accountability. So, susugal na sila. Meron dyan, baka pwedeng may maikaso. So, it will depend kung gagamitin ba ng administrasyon na pang-blackmail yung kaso sa kanila. Kung, okay. Huwag kayo masyadong mainit. Sinabi ko lang kung, hindi ko sinabing gagamitin. Okay. Meron dyan, ang titignan is, baka pag hindi kami bumoto ngayon, 2027 budget, konti na lang ang mapunta sa distrito. Okay. Meron dyan, will vote for or against based on principles. So, 4 na klase yan. Kayo na lang magbilang kung saan pinakamarami ang meron dyan. Binigyan nyo naman kami ng homework kung mag-homework ka naman. Hindi, yun yung 4 na sitwasyon yan. Yes, I understand. Okay. I mean, yung boboto naman based on prinsipyo, pwede rin siya ma-pressure doon sa dadalhin sa distrito Di ba? Yun ang reality Because ang hirap pag hindi ka nakakapagdala, lalo na yung MAIP, ang hirap talaga nun pag hindi mo na nabibigyan yung mga constituents. What is your take that these days most of the Filipinos have treated the politics as being pro political names? Let's say ngayon kasi naging dalawang pangalan na lang, you're either pro Marcos or pro Duterte. Like the independent minds or politicians na kagaya po ninyo, halos hindi na maisulong kung ano din naman yung pinaglalaban ninyo sa prinsipyo ninyo sa politika. Ano pong take nyo dito? Wala. Hindi kung ano solusyon dyan, hindi ko makita kung ano yung solusyon dyan. Siguro dapat lang talaga tatagan mo yung dibdib mo na willing ka talagang to take the consequences of being independent, no? Pero hindi siya madali kasi 'di ba, wala kang partido, wala kang grupo. Pero ako mas gusto ko lang yung ganun Will you take another challenge? Marlon, sige. Hindi, mag-ibang topic ako, Pam. Sige, go ahead lang, Pam. Hindi, sa akin lang kung will you take another challenge to campaign for the admin slate this 2028? Ay nako, wala. For any slate ayoko na because at that time hindi lang talaga ako makatanggi. Pero hindi ko naman hiningi yun Hindi ko naman gusto rin yun I mean, kung pwede lang ako tumanggi nun, hindi ko naman gusto yun Hindi ko naman hiningi yun. So hindi ka na magka-campaign for BBM sa mga sa mga No, I mean for any party ang hirap Ang hirap.
Pero kung Toby, ito tanong ko, no? Wag mo naman Campaign sana manager, campaign manager, yeah. wag mo naman sanang mamasamain, no? With all due respect. Ilang dekada ka na rin sa politika. Yung mga sinasabi diyan, yung Congress daw, especially the lower house, nawawala na po daw yung yung statesmanship diyan. Nag-iba na nga po raw, hindi na based on political ideologies and principles. Iba na daw yung debatehan diyan eh. Hindi tulad noon, no, na may isang mga Toby Chanco, may isang Erice, na kahit magkaiba yung mga political colors, ay nakapag-debate at nakapag-agree doon sa mga polisiya na nakakabuti sa ating bansa. Ano po yung take niyo dyan, Kong Toby? Have you Yes, lost yes. leadership? I agree, EB, kasi natandaan mo na huling privilege speech ni Kong Egay, nagtatanong lang ako, di ba binigyan pa kami ng time limit? Bakit naman bibigyan ng time limit yung mga tanong ko, di ba? Usual ba yun, Kong? Nangyayari ba yun dati? Yung mga ganyang pag-control? Hindi, di ba? Kasi sa rules natin, meron naman talaga. May time limit naman for the privilege speech, no? Pero ini-extend naman yun, liberal naman ang interpretasyon nun eh, because di ba, bakit mo pipigilan yung interpellation? Wala naman ako makita. Sabi nila, kasi daw may mga magpi-privilege speech. Sabi ko, kung may mga magpi-privilege speech, dapat ang mag-motion na ihinto na kami kasi nakakagulo na kami o ayaw na nila kami marinig, yung mga membro, hindi yung acting speaker o acting presiding officer ang magsasabi, tumigil na kayong dalawa. Wala namang kumi-question doon sa aming pagtatalo. Bakit yung presiding officer ang nagsasabi na tumigil na kayong dalawa? Kung ano pong status ng House Bill 646, kayo po ang author nito, yung Free Annual Medical Check-up Act. Ito po ay outside pa po ba ng privilege ito ng mga Pilipino or sabi ng Pilipino sa PhilHealth? At Yes, yes. po, tapos Yes. kung sorry, one shot question na lang din po. Ano na po ang status ng pagbabalik sa 60 billion pesos sa PhilHealth? Since maalam po kayo sa budget. Ay, hindi ko alam. Hindi ko na alam kung ano yung status ng pagbalik. Ngayon, yung free medical check-up, hindi ko na rin alam eh. Hindi pa umaabot sa plenaryo. Alam mo, meron pa rin ako ibang mga magandang panukala na hindi pa umaabot sa plenaryo eh. Yung Universal Health Act para sa mga senior citizen, hindi pa rin umaabot sa plenaryo. Kasi ang problema natin doon sa universal pension pala for senior citizens. Ang problema kasi natin doon sa pension ngayon is pag may SSS o GSIS ka, hindi ka na qualified for the universal pension, no? Ang problema, yung pension mo naman sa GSIS at SSS, fixed amount yun, it's not adjusted to inflation eh, di ba? So, kung 10 years o 15 years ka na o 20 years ka na nag-retire, ang liit na lang nun. So, ano ba naman yung bigyan natin sila? Pangalawa, yung SSS at GSIS, hinulugan naman nila yon. Hinulugan nila yon, kaya sila may pension nun. So, ang polisiya kasi ngayon is yun lang walang SSS, GSIS, yun lang nabibigyan ng social pension, no? Ang panukala ko, madami nga kaming author niyan eh, na maging universal social pension. So, wala nang tanungan, basta dumating ka ng 60 years old, whether may SSS, GSIS ka, meron kang pension. Yun yung isa sa, wala pa din, hindi pa rin umaabot sa secondary. Ito po yung sinasabi natin kung sana, yung pagkakalatag po ninyo na marami sanang iniintindi pa ang mga mambabatas. Pero ang sabi nga ho ng kaibigan ninyo na si Representative Ridon, hindi lang daw po impeachment ang hinaharap ng Kamara ngayon. Marami din daw pong ginagawa. Pero given this, I read it was also authored by you in 2025 pa. Well, unfortunately to hear, hindi pa po pala gumagalaw. Hindi pa umaabot sa scenario. Pero kung marami na rin nagsasabi, mga analyst, mga ekonomista, na medyo kailangan na rin po daw i-revisit yung oil deregulation law. Kayo po ba ay suportado mo yung panukala na yun, i-revisit nga itong oil deregulation law? Yes, pinapaaral ko doon sa staff ko, no. Hindi naman ako eksperto sa sa pagdating diyan sa usapan tungkol sa langis.
So, pinapaaral ko doon sa staff ko kung ano ba talaga. Then, pag naaral yan, lalabas tayo ng bill. Ayoko lang kasi maging knee-jerk reaction, no? Yung parang biglang tumaas yung presyo ng fuel. Ang may kasalanan yan, yung Oil Deregulation Act. So tingnan natin, ang unang tanong ko is, may mabuti bang naidulot yung Oil Deregulation Act? Kung may mabuting naidulot yung Oil Deregulation Act, hindi siya dapat i-appeal. Baka dapat i-amend lang para sa sitwasyon na kung may crisis, hindi naman siya ma-take advantage ng mga unscrupulous na mga nagnenegosyo ng langis, di ba? So, yun ang aking frame of mind sa pagbabalangkas ng amendment doon sa Oil Deregulation Act. Meron po ba mga austerity measures sa nabotas ngayon? Ano po? Yung may mga austerity measures na ginagawa sa nabotas ngayon dahil ang ating presidente ang sinabi, mag-adjust na lang po ang sabayan ng Pilipino sa mga nangyayari ho ngayon sa ating bansa. Ay, pasensya na, hindi kami nagkakausap ni Mayor lately. hindi ko alam. Pasensya ka na to, pero kailangan kong tanungin to eh. Kasi kanina Yes. binanggit mo, doon sa Bersamin issue, doon sa Bersamin 5, patsi-patsi na eh. Ang dami ng layer ng pinanggalingan. And ilang beses ka na rin naman nagpunta sa Senado para magbigay ng iyong mga testimonya o pahayag. Sa tingin mo, dapat bang ipatawag ng Blue Ribbon Committee yung magtsuhin o maglolo na sila dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating PLLO Chief na si Adrian Bersamin. Gayon din, dapat din ba bigyan ng pagkakataon na maimbestigahan ng Senado yung 18 Marines o 18 sundalo? Okay. Standard ang sagot ko dyan eh. Ayokong magkomento doon sa mga bagay sa Senado out of parliamentary courtesy doon sa Senado. No? Doon sa 18 Marines, alam mo, Marlon, may mga bagay doon na naniniwala akong totoo. May mga bagay doon na hindi pa ako kumbinsido na totoo. No? Actually, binabasa-basa ko yan bago nangyari itong crisis eh. Kasi nauna yan, di ba? Bago naman nangyari Middle East crisis. So, ini-eliminate ko. Ito, sa tingin ko, kumbinsido ako totoo. Ito, hindi ako kumbinsidong totoo. So, sana i-research ko pa. Kaya lang naunahan itong crisis eh. So, hindi ko research mabuti. Ang problema ko dyan is hindi ko rin malaman kung ano yung approach na gagawin ko. Baka matulungan niyo ako. Kasi kung gagawa ako na resolusyon na imbestigahan sa House, dalawa pwedeng mangyari. Isa, baka hindi pansinin. Pangalawa, baka pansinin. Tapos kung hindi nila nagustuhan yung sinabi, unang bukas pa lang ng bibig, i-contempt na. So, baka naman sa akin magalit. Ha? Masisi ka pa. Masisi pa ako. No? Ano kaya iba-brand sa akin nun? Sasabihin, pag na-contempt yun, ano kaya sabihin sa akin? Sabihin naman, kasabwat ako dun sa mga, diba? So, hindi ko malaman kung, Stabilizer ka na rin ko. Na-contempt eh. Di ako isisabihan naman ng mga Marines na kasabwat pala to. Pinaluhan kami, sinubo kami. Kung Toby, sinabi na po yan ni Senator Lacson na ayaw niya magpatawag daw ng Blue Ribbon Committee hearing na nandun ang mga 18 Marines dahil nga baka makontempt lang daw. So, baka makontempt. Ito lang yung napansin ko, di ba? Marlon, alam mo, yung congressman, pag inakusahan mo na nang hindi totoo, galit na galit yan, papatawag ka sa Congress. Di ba? Bakit ngayon? Walang gusto mong patawag sa kanila. yun. That's the question. Kasi totoo. Hindi. Ikaw, Marlon, ang tagal mo dyan sa Congress, di ba? Yeah. Oh. Di ba nung fake news, di ba nung inaakusahan nila yung mga vlogger na ng fake news, pinatawag nila lahat, di ba?
Mhm. Isa nga po ako noon na Kong Toby. Kasama pa ko kayo nun. Sorry, ED, hindi ko alam eh. Sorry. Hindi, pero di ba ganon? Tama. Tama po. Mm. Eh bakit ngayon wala kayo nagpapatawag dun sa mga yun? Yun. Huwag mo na kong ipaalala sa kanila kung Toby, baka nga magtawag. Hindi, alam mo, Pam, kung magtatawag yon, nagtawag na yun ngayon. Hindi yung papatagalin ng ganitong Tatagal. tagal. Tagal, Oo. oo. Pero kung Toby, ito na lang siguro, panghuling tanong ko kasi mag-iisang oras na tayo, talagang... Para mas- Baka ako kay Kong Toby, 30 to 45 minutes. Hindi, okay lang. Okay lang. Thank you, Kong. Thank you. Marlon, kaya ako nga tinapat ng lunch break para pwede tayong mag-extend ng konti. Yeah. Ito ang tanong, may nagtatanong sa ano ko dito, nagme-message from Cebu, Kong Toby. Tinatanong ko, nasaan po ba daw ang loyalty ng isang congressman, Toby Tiangco? Sa katotohanan, Yun. ever since before. Oh. Yun attorney ha? Narinig mo na, attorney. Maraming salamat, Kong Toby, sa iyong oras. Hihingi ho kami sa mga iba pang pagkakataon na meron pang issue. And of course, siguro po after Holy Week, sa pagbabalik po ninyo sa Kongreso, mapaupo ho namin kayo ulit dito. Yes, for pero sa May pa kami babalik eh. Kung walang special session, May 4 yata ang balik. Tingnan ko. May 4? Pero hindi ka naman magbabakasyon abroad, Kong Toby, for the Holy Week break. Pabayaan nyo naman akong magbakasyon ng sandali, di ba? Ilang araw lang. Ilang araw. Kong, yung anak mong si Tommy, sikat na ngayon sa social media. Sikat sa social media. Follow nyo po sa hindi pa nakakapalo kay Tommy Tiangco. Best Ang friend kulit lang eh. ni Ang kulit, Timmy pagising Laude. ko, ang problema ko, pagising ko sa umaga o bago ko matulog sa gabi, parang may bisita ako lagi. Bakit? Eh, naka-live lagi, di ba? Lahat ng gano'n sa bahay. Actually, Kong Tama, Toby, May 4 pa po ang ano Resumption. namin, ang resumption. Kong Toby, last question, no? Kayo po ay may direct na linya naman kay PBBM. Hindi nyo po ba ma-advise sa kanya na mag-call for a special session? Ay hindi po ganoon, hindi naman ganoon ka. I mean, people think na malapit ako, hindi naman ganoon ka kalapit. Hindi naman. Ayun. Everyone, Kong Toby Tiangco, maraming salamat po. Sana po muli namin kayong mapaupo sa susunod na Yes, sure. From Cebu, Kong Toby, daghang kayong salamat. Yes, EB, thank you. Pasensya na, hindi ko alam na kasama ka pala dun sa napatawag. Sunod kasi, pasyalan mo ron sa office si Kong Toby. Ano? Sabi, pagka pinatawag niya uli siya, pasyalan ka lang ron sa office. Doon ako kasi sa'yo. Pag pinatawag ako ulit. Si Ibi po yung nagsabi na siya ay hindi po nila ma-afford na pumunta sa Maynila being their Cebu base, and they offered na sa Zoom po sila mag-participate. So naka-participate naman siya sa Zoom. Hindi naman po, kasi ayaw daw eh. So hininga namin ng pamasahe at accommodation. Sabi ni Paduano, I will propose this to the committee. Hanggang natapos na yung Quadcom, so hindi na rin kami nakadalo. Okay. Kung Ayun lang. Yes, Pam. Hindi po from, sasabihin ko lang po sana, from us in Pampanga, dakala salamat keka. Thank you po. Kong, thank you. So ulitin, huwag ka mananawa, Kong, ha? Salamat sa pagpapasunat. And see you soon, Kong. See you soon. Walang problema. Pero message to the Filipino people, Kong Toby, sa kinakaharap natin ngayon. Hindi, ako tingin ko, pananaw ko, nasa crisis na talaga tayo. Kailangan talaga na maghanda na yung gobyerno na bigyan ng mga relief, no? Bigyan ng tulong, hindi naman exactly ayuda, humanap ng mga paraan para yung pagtaas ng presyo ng crudo yung epekto sa tao ay maibsan kahit papano. Yun ang mas priority ko sa panahon ngayon, no? So, yun lang po.
Maraming salamat po, Kong Toby Tiangco. Everyone, Kong Toby Tiangco of Navotas. Thank you Thank you po. po. Okay. Thank you. Okay. Thank Good day. you. Good day.